Hoy! Kuya ko. Nag-like ka. Tampo sa'yo yung mga viewers natin. Hello po mga ka-business, gusto po? Gusto ang buhay-buhay. Ay talaga naman. Kailan tayo? So, Sunday today at mga ka-business, yung vlog ko po ngayon ay patungkol ito kay Kuya Damulag. Kahapon ko kasi nandito siya at kung kailan matatapos na yung vlog ko kahapon, saka naman namirada. Nawala na naman niya? Hindi, at saka nabiting eh. Nabitin? Oo. Hindi nasabi yung dahilan kung bakit hindi na daw matutuloy yung kasal nila ni Ate Presi. So, ayun na mga ka-business namin minamahal, ang tinawagan ko na nag-business na din. Okay, mapunta na naman po nasa dami po. Ang sabayanan na lang natin mga ka-business ni Kuya Damulag at para mamaya siya mismo ang magpaliwanag po sa inyo. Pambirang taglay, ano ba yan? Sabi tuloy ng mga viewers, mga ka-business, ano ba yan? Bakit gano'n ang mga ipinapakasal mo? Hindi natutuloy. February 14 din. Buti na lang yan, hindi pala kami umabot nun sa sa February 14. Bakit? February 17 kami po. 17 kayo? Umagpas ng konti, no? Hindi po kasi kami nakahabol sa noon, yung sa kasalang bayan. Buti na lang yan, lumagpas. Pag umabot ka sa February 14, black yun. Hindi mo natutunan. Kasi may ano na eh. Ang tawag dito? May punyal na yun niya, no? Kami sana mo tutuloy sana yun. Bata! Bata! Kami na Ay, lang. baka magselo si Lito, ha, Bong? Alam mo lang yun. Ay nga pala, pagdating ba sa ganyang kaya Lito, ay okay lang sa'yo mga ganyang pasok ni Kuya Bong? Bibiro siya kay Ate Vera? Ano naman po eh, nasa akin ko yung kung di mo pa rin kapag. Sanay ka na. Hindi, ang ina-address ko lang, yung mga kung pwedeng isipin ng ating mga mahal na viewers, baka mamaya kasi mamiss nila. Siyempre si Bong malambing kay Ate Vera yan eh. Baka mamaya mapagkamalan ba na nangyayari sa inyong dalawa. Hindi alam nila. Joke lang. Ganyan lang po talaga si Kuya po. Bukaw na. At si Manong Estong, nandito rin. Kumusta na, Estong? Kumusta ang buhay-buhay natin? Okay lang naman po. Lahat ba nakapag-church? Opo. Mga ka-business, yung mga hindi pa nakapag-church dyan, ba? Naman, di ba, Bong, no? Kalimutan na lahat, wag lang ang Panginoon po. yes! At saka, mga ka-business nga po pala, yung patungkol kay kay Kuya Bong, ay okay naman na siya. Pero may nabalitaan ako rito eh. May nakita po ako ba? Genetics. Na naman, ito na naman tayo. Ano natin kapinigyan natin? Sa church? Sa church? Tinuro na sa akin niya. Sinuro sa'yo? Opo. Sabi niya dito. Mabuti pa sila. Nakita na itsura, ba't sa akin hindi mo sinasabi? Hindi, buwan lang po ko yan. Ano itsura te? Maganda yan. Uy, ang ilang taon na? Nasa 20 plus po siguro. Bata pa rin, Bong. Hindi mas tayo sa bata ah. Ito yung lampas sa akin. Huwag lampas na yung sa lampas. Huwag lagpas ha? Lagpas sa 18 daw. Alam sa 18? Legal age. Pag 18 na yun eh. Below 18. Alam mo rin Pagka below 18 o kaya mas bata pa sa 18, ano bang pwede mangyari doon? Ichigaray. Ha? Bitay. Hindi na yan. Buti alam mo. Buti alam mo. Hindi marunong tumihin. Hindi marunong Charyo. Ano daw? Charyo. Dario?
Diaryo. So, ibig sabihin nakakabasa ka. Wala yung mga balita ganyan. Nanonood ako ng balita ganyan. Yung ano, Pinapanood mo yan, Diaryo? Talaga ko yun. Hindi ah. Ano bang Diaryo ang binabasa ni Kuya Bong? Abante. Ay, ganda yan. tik-tik. Serex. Ang birang boy. Ay, shoutout po sa mga batang 90s dyan, oh. Oh, yung People's Journal, Abante, Tik-Tik, yung Bulgar, no? Opo. Yung, pero ako po, binabasa ko Manila Bulletin. Yes, sa Chelsea. At saka Daily Inquirer. Sa Chelsea, kuya. Mahal yun ah. Ha? Mahal yun, yung mga ano. Hindi kasi marami doon, makapal yun eh. Marami kang mababasa rin ng mga about sa current events. Mahilig po ako diyan mga ka-business sa mga current events, ganyan, sports, tapos siyempre news. Pero nung ako ay nasa mundo na ng pag-vlog ay nalimitahan. Anyway, Kuya Bong, correct ka na ha. Ako naman po. Ay, Fine. Fine. hindi po na. Ako na po. Okay. Okay na okay po. Kailan ko ba makikilala yung iyong ano? Eh, di ba nakilala po ko eh. Ay, hindi mo pa kilala. Naiyak kasi ko lumapit, iyak. Iyak ka? Oo, iyak ko eh. So, ibig sabihin pala nito, parang Ate Vera, matanaw niya lang sa malayo, ay masaya na. Ayun po. Masaya ka na. Nasilay-silay pa lang yan. Uy. Parang may ari na eh. Pagdasal mo walang may-ari para ano. Ano siya, dalaga. Patukan eh. Eh, wala namang masama dyan, mga ka-business, kumbaga crush. Opo. No? Mahanga siya roon sa ka-churchmate daw po namin. Shoutout sa'yo. At ayun na-inlove pala sa Bong. O ibig sabihin ay Maghahani. nabigha. Wow! Nabighani. Malalim yun ha. Nabibighani ka na. Nabighani ang ating Kuya Bong, mga ka-business sa isang dilag. Maganda ang dilag. Anong ano niya, Ate Vera, yung pangangatawan. Ano po? Alam ko kasi si Bong mahilig siya parang malusog eh. Ano po? Medyo lang po. Medyo siya, ay, yung matamtama lang yan. Katamtaman. Tapos, Hindi buto-buto. hindi ah. Medyo malaman. Opo. Lin, matawag doon. Tapos, Tapos ano, siguro isay, yan. maputi, ano, morena. Morena lang siya ya. Morena. Talaga mo rin. Dalagang Pilipina. Yeah. Ito na ako nagbanay. Matangkad. Hindi po ano. Siguro hanggang dito lang ni Kuya Bong. Sakto. Kaya nga, kalma mga ka-business eh. Sabi niyo naman sa akin, ayan ka na naman ka-business eh. Rito. Wala po kong alam dyan. Si Bong po ang may gawa niyan mga ka-business at ibinabalita lang po namin sa inyo. Opo. Para at least kahit papaano ay alam niyo yung nangyayari sa likod ng camera. Diba? No? Kahit sa pamamagitan lang ng istorya o pagkukwento, at least napipigure out niyo po kung anong sang estado na ang ating Kuya Bong pagdating sa tinatawag na pag-move on. No? Ano? At paano yung pong pagka niningitian ka naman pagka nagtatama yung inyong mga paningin. Hindi pa. Hindi pa. Pero pagka nakikita mo yung mga mata niya, Masaya pag nakita ko siya, masaya na ako pag nakita ko. eh pagka ngumiti, Ay, wala rin doble. kumbaga, oh babe, isang tingin mo lang, pawi na ang aking uhaw. Huwag ka lamang tatawa. Alright, so yun, sana bang ano, sige lang, at sabi nga ay, ano yan? Yung collect and collect, and then select. Wow! Hey! Sana all. Kuya Bong. Ikaw na! Wag nandiyan siya, naya ako lumapit. Saka kaya iba daw yung nararamdaman niya para sa mga nagdaan niya. Kasi hindi niya maintindihan. Katulad, nahihiya daw siya na ewan.
Talaga lang Baka may masampal ako. Hindi naman, di ganito siguro. Kilalanin muna ng ni Ate Vera. Kasi para babae sa babae. Tapos pagka medyo kapalagayan na ng loob ni Ate Vera, saka ka naman niya ipapakilala ngayon na mayroong gusto makipagkaibigan. Ganun muna para, ano ba, formal ang dating. Yan lang muna. Kaya patingin-tingin ka na lang muna. Ganun din lang muna. Ayun na, Ate Vera at saka Kuya Lito, kumusta naman? Update tayo sa ating mga mahal na mga viewers. Anong nangyari sa inyo, sa inyong channel? Ganyan, ano na bang mga na-experience nyo bilang vlogger? At ano yung mga realization, no? Go ahead. Ayun, mga kabisnes, pakinggan natin ang mag-asawang Lito at Vera. Yung po, maraming salamat po din. Unang-una po sa Panginoon Diyos po. Ano po. Saka, pangalawa po kay na Kuya Tati po. Sa buong first family po ng family ka business po. Ano po. Saka syempre, sa inyo rin po mga ka-business na walang sawa pong pag-suporta po sa amin. Ayun naman Kuya, ano po, talagang napakaganda po ng experience ko namin sa dalawa kasi siyempre po, bukod na nakakandi Check lang, Felix. Excuse lang po mga kabisnes, check ko lang yung camera natin. May zoom kasi ito eh. Hey. Hey. Ingit ako? Ha? Ingit ako. Bakit? O yan, okay lang? Okay lang? Ako po mag-i-edit niyan mga kabisnes. Excuse. At cellphone yung gamit ko po ngayon eh. Wala kasi si Boss Daryl pagka Sunday, tapos si Boss Dave naman. Magkakasama yan sila, mga kabisnes, Papa Dins, Budang, nasa church, may mga gampanin po sila. Kaya, bukas ang akin kaya bukas ah. Alin? Yung ginawa namin ni Nestom Ah, ah. nag-vlog po pala sila mga kabisnes, abangan nyo po. Hindi ako sanay, walang kasama po kuya. Hindi ako sanay. Lahat ng mga kagwang at saka EMS, pwede kang makisuyo para sa pagbablog. Ayun, abangan nyo raw po, may vlog si Bong dun sa kanyang channel at kasama niya si Estong. No? At very good rin po nga, very good at nagpusa na siyang nag-vlog. Yeah. Okay, go ahead, pakinggan natin. Yan Kuya, ang na po rin natin pati yung pagkama, yung hindi na ay mawala na yung tatalo ganun. Kasi po may mga bagay na nagpo-comment na dapat yung gawin po kay Vera para hindi na siya mag-alit yung gawin niya. Yun po, kaya malaking bagay din po yung ibinigay niyo sa amin. Kaya bukod po sa inyo, meron pa rin po nagpapayo sa amin. Yo, yan yung sinasabi ko sa comment section kasi basta maging bukas lang ang iyong kaisipan, huwag yung negatibo pa agad ang pagtanggap sa mga komento kasi minsan may mababasa tayong mga komento na kumukurot sa damdamin natin pero pagka inunawa mo ay makakatulong pala sa iyo. Di ba no? Kumbaga maging positibo lang sa pagtanggap at huwag mapagpatol, no? Huwag kayong sasagot sa comment section ha. Baka mamaya pagka may nagsalita sa inyo lang sabihin lang, Vera, ganito ka, bla bla bla. Sabihin mo rin, bla 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 ka rin. Huwag ha? Ina-heart ko po kahit yung kahit anong sinasabi nila, ina-heart ko pa rin po. Para yung nilang nababasa ko pa rin yung sinasabi nila. Yung sa pag-heart, totoo yun kasi kahit ako nung nagsisimula pa lang, lahat ng comment talaga, yung iba nire-reply ako, nagpapasalamat ako. Kaya lang, pagkalimbawa masyado na marami, ay Hindi na rin po. hindi mo na rin na lahat ay ika nga ay yung oras kasi ang magiging problema, po mga ka-business. Pero meron pa rin naman ako, nag-heart pa rin ako. Hanggang ngayon, nag-heart pa rin ako sa mga nagko-komento, yung mga halimbawa, yung painting na una, na nag-comment, yung early birds. Yan. Siyempre, bilang pag-appreciate din, na from time to time, pagka may upload tayo, ay nandyan sila agad. So yun, ano pa? Yung po, tsaka po, nalilimitahan na rin po yung pagiging pasaway ko. Hindi nga.
po yun. Basta maraming pong salamat po sa inyo sa natin kuya. Dahil yung napapanood ko naman po yung dati namin pagsasama na ganito ganyan. Ay medyo nababawas-bawasan na po. Kasi ano yun, tawag nito, hindi yun maganda pagka maya-maya kayo nagtatalo, nag-aaway, nagbabangayan. Mahala sa buhay yan eh. Oo nga. Mabigat. Mabigat sa pamumuhay. Tsaka ano yan? Sige, go Ay, ahead. sorry po yan. Oh. Tsaka nababawasan na rin po yung pagkabalat sibuyas niya. Oh? Dati po kasi sa akin, unang-una po sa akin. Eh ano na dito, hindi na raw po balat sibuyas, palakpakan natin. Opo. Eh ano na, balat ano? Alam ko na yan. Sabi ko, mamaya pwedeng crocodile na lang para mas Oo. Ano po Very good kasi, yun. unang-una dati sa akin, balat sibuyas siya sa akin ngayon. Hmm? Bawat konting sabihin ko lang, parang sinasamaan. Ngayon po, syempre, kakabasa rin niya ng mga comment. Yun po, tsaka tulong na din po ng payo ni ate. Tsaka, okay lang po bang magbasa lang? Oh, go ahead. Mga ka-business si Ate Vera may babanggitin daw po. Naglalambing lang po ako mga ka-business na sana po patuloy niyong suportahan ang aming mga vlogs. Vera and Lito Official po. Naglalambing po sana po, pasuportahan niyo pa rin po yung aming mga video. At syempre po, kahit po may natatanggap akong sahod mula sa ate at kuya ka-business, syempre iba-iba pa rin po yung meron naman po kaming sariling maipon sana dito mga ka-business. Para sana po, pagdating po ng araw, hindi naman po ako mapag-iwanan ng aking mga kapatid na Ems at mga kuya kagwang. Sakaling dumating po yung panahon na magpatayo na sila ng bahay sa lupang pangarap mga ka-business. Wow! Opo. Ano po, sana po, yun nga po yung inaano ko, sana makaipon din po kami ng kahit pambili lang din po ng mga materyales po. Wow, palakpakan natin. Galing. Very good yan. Magandang mindset. No? Alright, sige, Damulag. Tagal, saan na ba si Damulag? Reply na po kanina yan sa doon na yan. Tawag mo mga asay sa libro, okay? Tawag Kuya, mo. excuse me lang. Tape mo yata yan, Tin. Dito po po nilang kanina yan. Ah, ganun? Opo. Check mo raw. Bestong, ikaw, ano, kumusta ka naman? May mga... Upo ka mo yan. May mga... Ano yun? Kaya, Ito na pala yan. dito na, boss. Kaya pala tinatawag. Nagmumotor ko eh. Nga pala ano, yung motor, speaking of motor kay Kuya Damulag, nasaan na kayo yung motor na binigay ko sa kanya? Parang iba naman na ito, no? Parang iba na yun. Ay tama-tama, matanong natin. Opo. Kasi may mga nagme-message sa akin. Magandang umaga. Wala ka talaga ko ikaw. Dito ka kayo! Hindi kasi parang puyat-puyat ako. Buyat ka ba? Damulag, may tatanong sana ako sa ito Damulag. Ah? Asan na yung binigay sa inyo kuya ng motor? Ano sa bahay? Alakad. Nakakumot yun. Ha? Kaya, nakakumot yun. Ah, paano nakakumot kasi mo ginagamit? Hindi ko muna ano kasi Sira ba? Hindi. Brand new yun eh. Oo nga po. Honda pa naman. Kasi, Hindi, hindi Honda siya, Skygo. Ah, Skygo. may nakatanong dito sa mga kapatid natin na lapit yung motor na sa bahay. Kasi ayaw ko na ayaw ko na hinihiram-hiram eh. Mabilis masira po mga business eh. May time po talaga yun na ang isip ko po kasi ng kuya, bago ko siya gamitin, bibili muna ako ng yung lutuan. Lutuan? Yung parang sa baseball kuya. Gagamitin mo Pulong-pulong. food cart. Pulong-pulong. Kasi hanap buhay. yan po yung promise ko ng kuya. Okay. Yung para pagka siya, ito ka po hindi pa siya sira, di ba? Kondisyon siya, tapos bago. Nakikita na rin po yun ni ipapayag sa kanito yun, hindi nakapunta lang po sa isla. Opo. Tsaka makikita naman po nga sa vlog. Hindi kasi may mga ka-business tayo na nagtatanong na sa business parang hindi ko na nakikita yung motor na niregalo mo kay Kuya Damulag. Opo. Ayun po mga ka-business nasa bahay daw po nila at nakakumot.
Sana all. Pambira. Nakumutan si Ate Presi, di mo kinukumutan. Pero yung kapag Ganun ko po kasi kamahal yung nagbigay sa akin, mga kabisnes eh. At saka siyempre yung motor, pinarakamis ko po yun na sabi ko, gagamitin ko po ito sa hanap buhay, hindi po sa ano lang, sa mga ano lang. Mga service ba? Alright, so ayun anyway, si Kuya Estong yata may sasabihin. Go ahead Kuya Estong at check ko lang. Sige, tuloy lang Kuya Estong. Check ko lang yung Kami camera. lang, mga business, may mga concern lang ako na about sa mga nakaraang ano. Alam nyo naman po na bihira akong mag-upload. Tapos, may mga comment ba na negative, hindi ko alam kung parang negatibo, parang gano'n na ano, o constructive criticism ba ang tawag ko. Ano yung ito? Ano yung sabi? Yung sa mga nakaraan na ano yan, yung about sa upload ko. Oo. May mga nababasa kasi parang comment doon. Siyempre nanonood yung mga anak ko, yung nababasa silang negative, parang para sa kanila negatibo yun. Mga ano. Alam niyo naman po kasi kung ano yung pinanggalingan ko sa nakaraan dahil na bago ako bumalik nila ko is grabing depression yung aking pinagdaanan. Kumbaga ito early pa lang eh, ngayon pa lang ako nakaka-recover, hindi pa totally nakaka-recover ko lang bago pa lang sa aking pinagdaanan. Hindi pa nga sa punto na mag-isipan ko yung sarili kong kumbaga parang kunin na lang yung sarili kong buhay dahil sa titilin yung sarili kong buhay dahil sa mga bigat ng problema pinagdaanan ko noon. At kung yun nga, nung nakabalik ako kasi salamat pa rin ako ng kuya na dumating naman yung ganong pagkakataon sa awan ng Diyos na makabalik at magigyan rin ng pagkakataon na makabalik dito sa ka-business house. So yun, may mga comment lang na ano kuya, kumbaga nasasalin pa rin yung aking damdamin. Ayun, siguro po mga ka-business na gets ko yung pinupunto ni Lakay Estong na kasi nga po di ba si MM, yung kanyang buntong alak, hindi nila kasama, si Amaro lang at saka si Estong nga nandito. Dahil nga po hindi pumayag yung nanay, no? Ngayon, natural, sa mga uploads ng ka-business, no? At saka personal upload niya rin sa kanyang YouTube channel, may mga komento na kumbaga nakaka-down ng iyong pagkatao o yung bang at nawawala yung self-esteem mo, bumababa. Tapos nakakapagpahina ng loob. Sige, go ahead. Question, pwede mong kausapin yung ating mga mahal na viewers. Pwede ka maglambing. Opo, yun. Lalambing lang ako mga ka-business, sa mga supporters. Pasintabi lang ko sa inyo lahat na siguro hindi ganun komento ang kailangan ko. Ang kailangan ko is yung palakasin ko yung loob ko, yung confidence ko, ganun pong mga komento para siyempre magpatuloy din sa pagbablog ulit. At alam nyo naman po siyempre yung pinagdaanan ko talaga is masalimuot. At nagpapasalamat na lang talaga ako dala ko kila ate na andyan sila na laging walang tigil na nagpapaya at sumusuporta sa akin na gawin yung dapat. Kasi nga totoo naman yung sinasabi nila na pagdating ng panahon is para rin sa mga anak ko yung ginagawa ko. Kaya mga ka-business, pagdating kasi sa mga negatibong komento, medyo ano pa ako hindi ko alam paano i-handle. Pero ando pa rin yung iniisip ko kung bakit nagko-comment ng gano'n para mas lalo Tumibay. yung aking damdamin. Kasi medyo hindi pa nga po buo dahil sa... Siguro po, magputol kita, Lakay. Siguro po, ano po, yung alalay lang muna siguro, no? Naintindihan naman namin na siyempre ang comment section ay para sa mga viewers talaga yan. Yes po. At karapatan nila yan. Yes po. Ano man ang gusto nilang i-komento. Ano po, siguro, kung hindi naman po kalalabisan, nararamdaman ko yung damdamin ni Lakay na kung maaari sana alalay lang din sa pagbitaw ng mga salita doon sa comment section na kailangan kasi po ni Manong Estong ngayon ay yung bang lalong
palakasin ang kanyang loob, yun nga, ibalik yung kanyang self-confidence. At marami ang natutuwa kasi nakikita nila talagang nakikipag-participate ng Lakay Estong natin sa mga vlog ko. At hindi may itatanggi na siyempre pagka mag-isa na lang yan, bago matulog, nagbabasa ng mga komento at saka ewan ko kung nagme-message ba si MM? Nagchat po kami. Nagchat-chat. Tapos na babanggit yung mga ganon. Okay. So, siyempre nagtatanong yung bata bakit may ganong komento. Ayun mga ka-business, pasintabi po at alam ko namang puso, no? Nararamdaman niyo yung puso nila kay Estong. Ayun ano pa kay Estong? Yun lang naman po. Pero kukunin ko na din yung yung pagkakataon na siyempre magpasalamat sa inyo dahil sa napakalaking oportunidad ulit na makabalik sa YouTube. At siyempre may sarili na din akong channel na hindi ko man siya masyadong na-uploadan pero andon yung binabago ko yung mindset ko na kailangan kong gawin to kasi para sa mga anak ko na pagdating ng panahon is sila din namang magmamana nun lalo na para sa pag-aaral nila. So yun, kuya, ate, buong ka-business family, mga kapatid ko nito yan. Thank you very much po sa walang sawa, lahat sa amin, walang sawang suporta, pagbibigay ng mga advice. Siyempre sa inyong mga viewers din po na nag-subscribe, sumusuporta sa amin. Thank you very much. Alright, so ayun dito na tayo kay Kuya Damulag. Kuya Damulag, ang usapan natin umaga, magdidilim na. Kaya pasensya na po kayo mga kapapi, mga kabisnes. Kasi nga yun, hindi ko agad nabanggit sa'yo kuya, pasensya na kayo. Binibiro lang naman. Wala namang problema sa akin yan. Alam ko namang may mga pinagkakabalahan ka. Pero anyway, kaya mo, ang pinaka-main concern ko lang kasi yung vlog natin sa nakaraan nabitin. Kasi pinaop ko kay Into yung camera. Dahil nag-alala nga po ko na doon sa kanyang sinasabi na baka ito ay nagbibiro o kung totoo man ay parang pakiwari ko, pakiramdam ko sa pagkakataon nandito tayo ay nakakabigla nakakabigla. So anyway, andito si Kuya Damulag. Ano ba yung sinasabi mo na yun, kuya? Na hindi na matutuloy yung kasal. Yun ni Ate Presi. Sa buwan po lang ang hindi matutuloy, pero yung kasal po matutuloy. Anong sa buwan? Parang adjust po, adjust. Bakit? Dahil po may complex daw po, may complex sa kasalan ng bayan. Parang complex? Eh di ba sa sports complex ka local sports complex? Hindi, parang ano ba kuya, parang magkakaroon ng hindi magandang tingin ng mga tao. Complex o komplikado? Komplikado. Complicated? Oo, parang complicated. It's complicated. Parang po itong February 14, hindi siya matutuloy, pero sa sunod na buwan, magbibigay po sila ng pizza at saka buwan. Doon po namin ito tuloy ang aming kasal. Ayun. So ibig sabihin hindi lang ikaw, lahat? Lahat po. Lahat ng ikakasal sa kasalang bayan po. Kasalang bayan. Ayun. Parang i-adjust lang yung taon na. Ay, naurong. Pero wala pang binigay si Mayor na detalye kung kailan. Wala pa po. Ayun. Ayun po mga ka-business, pasensya na kayo at kasi ako na-shock eh. Ako talagang baka yung February, sa bagay February 14, hindi na tuloy. Ang bihira February 14, pasitabi po sa mga lahat ng ikinasal ng February 14. Katulad nila Kuya Buknoy. Tsaka si Kuya, ang alam ko si Kuya Burnok. Kuya Burnok, February 14 din yan eh. Kaya huwag nyo nang planuhin po kung magpapasakal kayo, wag sa 14, February 14. Ay, kasal pala, kasal. Teka muna, tanungin natin si Kuya Bong. Kuya Bong, ano masasabi mo ron ng February 14 na petsa ng kasal? Comment ko lang po. Ibig sabihin hindi ka naniniwala na ang February 14 ay parang merong hindi magandang pangitain sa'yo. Ba? Hindi naman po. Hindi naman ako naniniwala po sa ganun po. Okay. Mahusay ito 50-50 po. 50-50 na naman, emergency ka.
So ayun, may gusto ka ba sabihin kay Damo sa ating mga mahal na viewers at i-edit ko na yan para may upload tayo makahabol. Opo mga kapapi, mga business, pasensya na kayo dun sa una kasi yung mga sabi ko hindi natuloy. Hindi lang kasi kagad-agad ko na sundan kasi nagpahinga muna ako dito kasi parang... Dahil saka pina-off ko po yung camera. Hindi ko kinaya kasi, siyempre, yung salita kasi na ano, parang hindi ko ako paliwalaan. Pero tutuloy po talaga yun kahit anong mangyari mga kapatid. Dahil dun sa ano lang, in-adjust lang po yung pizza at saka yung buwak. Yun lang po mga kapatid mga kapatid. Ayun po sa lahat po ng mga naging concern about sa kasalan ni Kuya Mulag at saka ni Ate Presi ay hindi matutuloy sa February 14. Kumbaga magbabago lang ng date dahil ang sabi daw po desisyon ni Mayor no, na huwag isagawa ng February 14 ang kasalang bayan dito sa Caloocan dahil merong complicated na schedule. Yun. Alright? Alright. So yan, maraming salamat kayo Damo. Kumain ka muna at alam kong gutom ka, kararating mo lang. God bless po sa ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Salamat po. Paano Love you. Pero dito, pakisupport po. Alright.